You are my hope, hope like no other, hope like no other, reaches to me. In the fullness, in the fullness of your grace, in the power of your name, you lift me up, you lift me up. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the sky. your love, O Lord. Your love, oh Lord, reaches to the heavens. Your faithfulness reaches to the You are my strength, strength like no other, strength like no other, reaches to me. Come on, pray, pray. Focus You kayo, are sister. my hope. You are my hope. Hope like no other. Hope like no other. Reaches to me. Lumakas ang tao. Maraming ginagawa. Vitamin minerals, di ba? Aloe shake lang yan. At ano pa? Opti, ano pa? Kung ano-ano. Maraming pagkain, pero ang salita ng Diyos pa rin ang nananatiling kalakasan natin. Gulay lamang, sabi ng Panginoon. Prutas at gulay. Amen? Nasa sa Bible pa rin lahat. Pag naproseso na, hindi na maganda. Pagka nag-synthetic na kayo, hindi na nakakabuti. Diba? Sa ating sistema. Biblical po yan. Kaya dapat all naturals. Kaya nauuso mga natural ngayon. Natural remedy. Dahil kahit anong gamot sila ng gamot sa ubo, hindi pa rin sila gumagaling. Tapos tsaka sila babalik sa Word of God. Magbabasa ng Bible at mananalangin at sabi ng Lord, uminom ka ng tubig. Maligamgam. Dahil nakausap nila si Lord. Balik pa rin sa dati. Sa first wisdom na binigay ng Panginoon. Kasi ganun pa rin, we are created for God, by God, for Him. Amen? Amen. Hindi natin pwedeng iliko yun. Hindi natin pwedeng baliktarin. Hindi natin ibahin. The Word of God is like a two-edged sword dividing the soul and the spirit. Napaka-kapangyarihan na to. Sumusuot hanggang sa iyong kaibuturan ng iyong puso. Talagang lulutang ka talaga. Lutang ang kabuuan mo sa salita ng Diyos. Lutang ang ugali mo. Lutang ka talaga.
at napakabuti ng Panginoon at tayo'y inaayos araw-araw. Amen? Amen. At hindi naman siya namimilit sa inyong paglilingkod, kayo po ay hinahanda niya. Amen. Ngunit hindi po pwedeng paggamit ang ayaw magpagamit. Amen? Amen. Hindi po niya ginagamit ang ayaw magpagamit. Amen. Nasa sa two-way part din yan. Gusto ng Panginoon, ayaw mo, hindi ka rin gagamitin. Kailangan gusto ng Panginoon, gusto mo rin. Hindi pwedeng magkasundo ang dalawa sa kanyang lakad kung hindi sila magtatagumpay pala. Kung hindi sila magkasundo. Sa bahay, sa tahanan, sa negosyo, sa buhay. Amen? Amen. Kung sa inyong pag-aasawa, hindi kayo magkasundo, ba't pa kayo magpapakasal? Ba't pa kayo magsasama sa isang bubong? Tama ba? Parang ganun lang yon. Magkanya-kanya na lang kayo ng bahay. E di away lang yon. Ganun po sa ating paglilingkod. Kaya dapat magkasundo para hindi po nakakapagod ang ating paglilingkod. Amen. Tama po ba? Amen. Are you there? Amen. Kailangan na nagkakaliwanagan, nagkakaintindihan. Ito ang pinagkakaloob sa atin ng Panginoon sa bawat isang ang panibagong lakas sa taong ito ng banal na Espiritu. Gusto niyo ba yon? Amen. Panibagong lakas. Napapagod po ba kayo? Ha? Man, lalakas ng iba, hindi napapagod. Superman. Superman ba kayo? Wala, lahat po, di ba? Na-realize natin, lahat tayo napapagod. Aminado tayo dyan. Pero nais ang Panginoon to renew your strength. Renew. For they that await upon the Lord, Isaiah 40:31, shall renew. Pakibasa yun, o meron. Their strength. Isaiah 40:31. Ngunit Ano sabi muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi hihina. Amen. Tama po ba? Amen. Those who hope o expect, tandaan niyo po yung word na yan. Eagerly. Look eagerly to Him. No? From the Hebrew word or tama, ang old. Wow. To collect, to bind together. To gather, to tarry, wait, patiently. Wait patiently. Naghihintay sa Panginoon. Sa prayer kasi, naghihintay tayo, di ba? Amen. Lahat tayo nagmamadali. Instant noodles, instant pansit, instant lahat, easy money. Pero the Lord wants us to wait. Yes, amen. Pagkasabi sa katabi mo, wait ka lang. Wait. I'm more worth to wait. No? Yung mga mag-aasawa dyan, mga kabataan, nagmamadali ka yata. Patunayan mo nga kung mahal mo. Wait ka lang. Am I worth to wait? Nagmamadali. Lahat, marami nagmamadali. Gusto ko to. Eto na. Lahat yan, hanggang masagasaan na yung mga nasa tabi. Basta makuha niya lang gusto niya. Maapakan. Babanggain ng Ang gusto niya kunin yung kanya, akin to. Kumikilos sa sariling sikap, sariling lakas, ang iba'y sariling talino at sariling galing. Bagamat kayo ay napagkalooban ng iba sa inyo ng mayroong regalong tinanggap, ngunit gamitin ninyo sariling lakas, kayo ay mabilis mapapagod. Hello? Yes, amen. Mapapagod kayo pag hindi kayo naghihintay, nagmamadali kayo. No? Pag nagmamadali ka, lagi kang galit. Di ba? Bilis! Nagbibihis ka, di ba? Nagbibihis pa lang sila, ikaw ayos na. Lagi kang galit kasi nga, hindi mo makuha yung gusto mo.
Lagi ka nagmamadali. Natural yun, di ba? Ganun sa mga nagmamadali. Di ba? Pero kung late naman talaga siya, syempre, nagagalit ka. Kasi may oras. May disiplina. Pero pagka sa Lord, hindi ka dapat nagmamadali. Because He is worth to wait, no? Because you will find strength when you wait upon the Lord. Amen. Nakuha nyo na meaning ng wait? You hope, Yes. you expect more. Yes. Ha? Sa Lord, you expect great things mangyayari. Ha? Naunawaan po natin? Amen. Bagamat meron kayong regalo, meron kayong mga gifts, alam ko to, alam ko no. I-release ko na to. Ang prophetic na to, pero hindi pa pinapasabi ng Panginoon. Ikaw naman, sige, sasabihin ko na to, pinapasabi ng Panginoon. You are not, patiently waiting. Hindi ganon ang ministry. Babanatan ko na to, sabi ng Panginoon. Siya ang mahal ko, siya ang pakakasalan ko. Binasahan mo na agad ang Biblia. Kinamay mo, no? Hindi ganon. Dapat, wait, pray ka, Lord, sasabihin ko na ba sa Kanya? Sandali, hindi pa naman sinasabi sa akin ng Panginoon, parang ikaw lang kinakausap. Hayaan mo para magkasundo, sabay kayo, sabihin din ng Panginoon. Kasi sa Panginoon ka eh. Tama ba? Hindi ka nagmamadali. Lord, diba yung negosyo ko? Sinabi ng Panginoon. Tapos ikaw naman, ayaw mo. Hindi kayo nagkakasundo ng Panginoon. Sobrang mo ng pag-wait, hindi ka nagtatrabaho. Mali naman yung wait na ginagawa natin, Ibig sabihin, we hope na mangyayari to. You pray for that. Pray, Lord, ano na gagawin ko? You are waiting. Hindi yung, wait, bagsak na Lord, please. Hindi ganun ang waiting natin. You are expecting, kaubaw. Talagang excited ka. Ha? You are expecting patiently sa Panginoon. And you pray for that hanggat it happens. Amen? Amen. Talaga kasi mabuti to, maganda to. Ngayon, katulad ni Abraham, kakawit niya kay Isaac, inasawa yung alipin, di ba? Ang tagal naman ng ating anak, si Isaac. Asawahin mo to nga sa alipin ko. Ano nangyari? Isang malaking pagkakamali, isang malaking kasalanan. Nangyayari, nag-away Isaac sa Ismael. Lahi ni Isaac at Ismael. No? Hanggang ngayon, nag-aaway sila. Ang lahi nila. Isang malaking pagkakamali na habang buhay na pagdurusa, panandali ang aliw, panandali ang ligaya habang buhay na pagdurusa. One night stand, but a long time suffering. Maraming gumagawa niya. At hanggang ngayon nagdurusa. Hanggang ngayon naghihirap. Dahil minamadali ang lahat. Minamadali ang lahat ng bagay. Katulad ni Abraham at ni asawa niya. Babasa ba kayong Bible? Sarai. Sarah na nung tinawag. Apa. Subalit sa halip kayo ay bagong lakas sa banal na espiritu, sapagkat ang inyong ginagawa hindi makakayanan na puro pisikal lamang ang inyong pamaraan. Hindi po pwedeng pisikal lamang ang ating ginagawa. Ang pamaraan po natin. Kaya nga lagi ko yung sinasabi, pray kayo naisip nyo, alam nyo may needs to. Alam nyo pangailangan ng church. Alam nyo to, yun to. Pray kayo kung ano yung needs. Okay po yun. Pero but always desire to pray in tongues, pray in the Spirit. Yes, amen. Ano yung strength na yun? Alam na ng Panginoon, bagong palang sabihin yan Naisulat na, nailatag na, napagmitingan na yan But pray in tongues. Lord, alam nyo po, bago pa namin sabihin, alam po needs ko. Amen. But I will pray in faith. I will pray in strength. Amen. I will pray with Amen. power Amen. and authority Amen. that God will give me this, that. Yes. Hindi lang gusto ng Panginoon na pang-upa ng bahay.
ay bigay sa iyo. Ang gusto ng Panginoon, may-ari ka. Owner. Ha? Hindi lang basta ikaw ay maging borrower, kundi maging lender. Amen. Amen? Amen. Think big. Kailangan capacity ng utak mo. Hindi nakatuon sa arawan. Dapat ikaw ang boss ng isang kumpanya. Amen. Amen? Amen. Ganun ang puso mo. Ganun ang tinatanaw mo. Ganun ang pag-asa mo, hinihintay mo. Hindi yung pwede na. Wala ito lang Dahil ang plan ng Panginoon sa iyo ay plan to prosper you, not to harm you, but give you a hope and a future. Amen. Amen? Amen. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Ang plano ng Panginoon sa atin. Gaya ng Israel. Pinili, kaya hindi kayo tinawag pinili para sa maging miyembro lamang. Ordinary member. Become a leader of leaders dapat. Amen. Na sarili mong panty, di ka makabili. Dapat sarili mong gamit, ikaw mismo. Amen. Hindi ka may self-pity. Ang pangarap mo, ay ikaw na mataas. Ikaw ang tagabigay, no? Tagabigay. Di nga, lapit sabi niya, Pasko na naman, malapit na. Tapos na November 1. Ang iniisip natin lagi, sino kaya ang mabibigyan ko sa December? Amen. Hindi yung makukuha Amen. ko Yes. sa Amen. December. Amen. Ninong-ninang. Amen? Amen. Pag ganun ang perspective natin, nagsisikap tayo. Amen. Lahat tayo nagsisikap. Amen. Amen? Amen. Pag nagsisikap ang isipan mo, lumalabas ngayon ang skills mo. Lumalabas ngayon ang diskarte mo sa buhay. Lumalabas ngayon ang giftings mo. Amen? Amen. Kung crab mentality ka o poverty mentality, ay, saan kaya ayuda? Saan kaya makakuha ng relief? Relief lang ba hanap mo? Lagi na lang sa gobyerno maasa. Baka naman mag-iba ka ng mindset. Baka sakaling makitaan ka ng Panginoon at babaan ka. Think like big. Think like a winner. Amen po ba? Amen. Because God, we have a big God. Yes. We serve a God. Talagang may-ari ng lahat ng bagay. Ngunit ikaw, ay pwede na. Amen. Hindi dapat ganun ang mangyari sa atin. Pakisabi sa katabi mo, kapatid. Hindi dapat ganito lang ang buhay natin. Sige, panandigan mo. We are the lender, not the borrower. Ibig sabihin po nito, ay nakasalig kayo sa banal na Espiritu. Ang ibig sabihin po ng banal na Espiritu ay sa bawat ginagawa ninyo at sa bawat pinaplano, sa bawat pinupuntahan, kayo po ay laging magpapanibagong lakas sa banal na Espiritu. Acts 17:28. Ano sabi dyan? Acts 17:28. Ang ibig sabihin po ito ay kayo nakasalig, kayo ay nakaayon, kayo ay nakikipag-isa sa banal na Espiritu. Sapagkat nakasalalay sa Kanya ang ating buhay, pagkilos at pagkatao. Tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, tayo nga'y mga anak niya. Amen, di ba? In Him we live, we move, and have our being. Amen. Sa Kanya tayo nabubuhay, may hininga. Isang ka pa kukuha ng lakas. Apart from Him, we can do nothing. Isang ka pa humuhugot ng lakas. Inspirasyon sa girlfriend mo, boyfriend mo, magulang mo. Saka humuhugot ng lakas. Kanino ka bumabangon? Kay Lord. Sa kape lang, ganon. Kape lang ba hanap mo? Ang Word of God dapat hindi tayo nabubuhay sa kape lamang, di ba? For man shall not live by bread alone but every word. Tapos kinakalimutan mo yung lakas mo. Hello, are you there? Gusto mong lumakas pero hindi ka nagpapalakas.
papaliitin ko ang tiyan ko. Promise. Magpapalaki ako ng katawan. Pupunta na ako sa gym. Promise, next month. I promise to myself, next month. Pagdating next month, yes, magpapasing na lang ako. Hindi ko kaya magbuhat. Mag-jogging ako para lumakas, lumusog. Ang daming pangako sa sarili. Walang nangyari para lumakas. Magbabasa na ako ng Bible, Lord. My New Year's revolution. Revolution na, hindi na resolution. Pumunta ang January 1. Kumain ng madami. Natulog. January 2. Nagpahinga. Mausok. 3, 4, 5. Wala na naman ang resolution. Gustong lumaki katawan, sumiksi, walang ginagawang pagpapalakas sa sarili. Kailangan ng discipline. Amen? Amen. Kailangan natin disiplina sa sarili. Amen. Everybody needs a discipline to become a disciple Amen. of Jesus Christ. From the word discipline, kailangan ng disciple. Being disciple needs discipline of time, effort, lahat. Dahil sinasabi ko nga sa inyo, lahat tayo, 24 hours a day. Pare-parehas lang, mayaman, mahirap. Yes. If you don't discipline your time, your strength, tatakbo ang oras, ikaw, mahirap pa rin, yung kasama mo, mayaman na. Yung mga nayangarap, puro pangarap, walang ginagawa. Pangarap pa rin siya. Okay lang po mangarap, ano? Libre lang mangarap, mangarap ka hanggang gising. Okay lang po yan. Mangarap, vision. Pero ang action plan dapat nandun pa din. Yes, lakaran. Every day. Kaya ang leaders, pinapana itinerary yan. Dapat may binabago kayo araw-araw para mabago ang ating future. Change your today so that your tomorrow will change. Amen po ba? Amen. Diyan tayo lumalakas. Kaya ka nabuburyong eh. Nabuburnok. Ha? Naiinip. Wala kang ginagawa eh. Ha? Tulog ka ng tulog. Ang buhay mo. Di ba ang sabi sa Bible? Konting alokip-kip, konting walang kibot, pagdakay gutom. Ano sabi sa Proverbs yun? Yes. Kaya ka naghihirap eh. Ang dami mong wasted time. Kaya this year sa church, may tumatakbo tayo sa panibagong taon. Kahit po ang Israel, October din po New Year nila. Ang Gregorian calendar, January, mga Chinese. January, dito tayo Chinese, no? Talaga tayo, tumatakbo talaga tayo this year. New Year po talaga tayo ngayon. Yom Kippur, di ba, ang mga Israel. Ang kalendaryo po natin ay kalendaryo ng Israel. Kalendaryo ni God. Amen? Amen. Dapat ngayon, New Year din sa buhay mo. Amen. Buti nga, October din tayo eh. Tumatakbo tayo sa bagong taon. Dapat gumagalaw ka na ngayon sa bagong taon mo. Inaayos mo na Amen. ang buhay mo, ang bagong taon mo. Hindi kayo nakikisibay sa mga pagan belief, pagan world. Kasi iba nga tayo. Tayo naka-align sa Israel. Tayo naka-align sa Diyos na buhay. Amen. May likha ng langit at lupa. Amen. At pinanganak sa sabsaban. Sa Israel po yun, sa Jerusalem. Kaya naka-align ang isipan natin doon. Naka-align ang faith natin, kaya pinagpe-pray natin Israel. Dahil doon naka-align ang ating faith. Hindi ko kanikan yung Roman Empire, Romano-Katoliko, o kani-kanino mga reliyon na pinanggalingan sa dako paraon. Kaya lagi tayo nagpe-pray sa Israel. Dahil si Jesus doon, ang Bible, doon ang galing. Amen? Amen. Hindi ko kani-kaninong history ang hinahanap nyo. Kani-kaninong history ang pinag-aaralan nyo. History ng Israel. History ni Jesus. Kulang pa ang buhay mo para pag-aralan ito. Amen. Mapapakinabangan ka pa sa bawat sipi ng libro nito.
Aralin mo ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Amen. Amen po ba? Amen. Malaman nyo ang mga fake pagka alam mo ang tama. Inaalam mo agad yung fake eh. Kung anong kulto, reliyon, yun. Aral ka ng aral ng astronomers. Kung ano ha. Kaya tuloy yun. Pag uwi mo, ano ka na rin? Kulto ka na din. Kasi inaaral mo eh, ina-absorb mo. Aralin mo ang Biblia, ewan ko lang sa'yo. Kung di ka maloko, hindi. Kung di ka mabaliw. Aralin mo Biblia kasama ng banal na Espiritu. Amen. Amen? Amen. Kulang eh. Aralin mo ang Biblia kasama ng banal na Espiritu. Yes. Matututunan mo ito. Dahil ganun lang ginagawa namin, kaya naaral po namin ang deliverance. Yes. Hindi sariling utak. Kaya nagiging malakas, nagtatagumpay. Ang gawain, Amen. lumalago. Amen? Amen. 3 years pa lang tayo after pandemic, meron na tayong church. Amen? Amen. 240 square meter. Yes. Ang mga malalaking churches, sa akin nagko-confide, mga leaders silang nagkakawindang-windang. Leaders na yun. Ang tagal na sa church. 5 years na. Hindi nila alam, bading pala. Humahawak na ng malaking church. Yes. Hanggang ngayon, si Bercy, hindi pa rin malaya. Yung asawa, yung samantalba natin, ayaw nila karoon ng deliverance eh. Ilang taon nang kasama, 8 years na. Hanggang ngayon, backslide, galit sa asawang nag-asawa sa ibang bansa. Ayaw nila lakaran ng deliverance. Leader sila ng church. Minumura ang pastor. Pero leader sila, kasama nila sa core. Kasama. Mga mangkukulam sa church. Ang sabi ng pastor, itaas ang kamay, siya dito sa baba. Hinapalakpakan niya tiyan niya. Kaklas open sa Diyos. Caretaker yon sa church. Kaya bawal ang caretaker na pasaway. Ha? Pag sinabing huwag lalabas, sa alaga mo? Uwi na ba sa bahay nila? Nilalagnan po't inuubo. Buti nga sa kanya. Hindi. Paulan ka ba naman eh? Walang Masama pa karamdam mo, walang kain. Dahil sa pag-ibig. Nang dahil sa pag-ibig, tao'y nagbabago. Ha? Hunger strike. Oh, may piyok. Walang name. Ha? Mahalin mo si Jesus, di ka mabibigo. Amen? Amen. Buong puso mo siyang paglingkuran, di ka mabibigot, Amen. mababagot. Yes. Ha? Kung sino-sino minamahal mo eh. Paulit-ulit lang yung buhay na yan. Wasak. Pag tama ang pag-ibig mo, sentro si Jesus Christ. Amen. Matatama ang pagmamahal mo sa kapwa, sa tao. Amen. Hindi ka pa nadala. Sinabi ng bawal yan. Relasyon yan eh. Sige pa rin. O ano ka ngayon? Sige lang. Hanggat maunawaan mo, wala namang pumipigil sa'yo. Pero ang sinasabi ng katotohanan, ang katotohanan ay nothing but the truth. So help you God. So help me God. Ang magpapalaya sa atin. Amen? Amen? Amen. Hindi tayo pwedeng lumihis sa katotohanan. Yes. Hindi tayo pwede, ang yes ay yes, ang no. Ayan po nagpapalakas sa atin. Yes. Kaya ka Amen. nangihina, sige ka ng sige sa sarili mong gusto. Kaya ka napapagod sa paglilingkod. Bira ka ng bira ng iyo. Aray, naku. Kaya pa? Amen. Amen. Gusto nyo yung lumakas talaga Amen. sa paglilingkod sa taong ito? Amen. Sa tatahakin nating 9 years? Gusto nyo malakas sa paglilingkod? Amen. Kaya ang Panginoon tumitingin, good and faithful servant. Yes. Ginitingnan niya yung paglilingkod mo. Lumayo kayo sa akin, sabi niya, tagagawa ng kalapastanganan. Lagi niya tinitingnan yung sumusunod sa kanya. Amen. Yung pinapagawa niya. Lagi nakatingin siya, uy, tapat to ah. Kasi may gift tayo. Meron tayong paglilingkod, pero marami tayong ginagawa. May sarili tayong will, pero marami tayong gusto. Kaya tayo napapagod. Pero napakagaan
pagka as the Spirit wills, di ba? As He wills lagi, yun ang sinusunod natin. Amen. Pag sinabi niya pahinga, pahinga. Yes. Pag sinabi niyang banat, banat. Amen. Sabi nila, banat, ikaw, pahinga. Mag-deliverance tayo. Okay, larga ako dun, layo. Lalayo sa grupo. Bibili ng kung ano-ano. Okay, oras ng tulog. Sa cellphone. Oras ng tulog. Di pagod ka sa buhay mo. Tama po ba? Amen. Does that make sense? Tama? Yes. Ganun lang yun, Leo Jake. Sabi, wag magpupuyat. O, gising maaga para makapaglingkod tayo. O, sige pa rin siya, cellphone. Di pagising, pupungas-pungas. Pastor, di ako makapaglingkod sa Lord. Ang hirap buhatin ng mata. Walang disiplina. Pagod na pagod. Tama po ba? Amen. Ang ibig sabihin po, dapat nakasalik sa banal na Espiritu, nakaayon, kayo nakikipag-isa sa banal na Espiritu. Amen. Sapagat ang inyong lakas ay hindi dapat nanggagaling sa lakas ng mundong ito o sa lakas ng sitwasyon o naman nangyayari. Subalit dahil sa inyong ginagawa ay para sa Panginoon, narapat na inyong lakas ay nanggagaling sa Panginoon. Amen. Psalms 28:7-8. Psalms 28:7-8. Psalms 28. Psalms 28, 7-8. Yes. Ano sabi dyan? Psalms 28, 7-8. Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalagak. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinasasalamatan ko siya. Iniingatan ni Yahweh ang kanyang sambayanan. Siya ang kanlungan ng kanyang haring hinirang. Amen. He is the saving refuge of His anointed. You are anointed by God. Ang lakas natin nasa Kanya. Sa 7 na sabi? 7 please. 7. Si Yahweh Pinapasaya. Ito lang And I will pinasasaya. greatly rejoices. Siya nagpapasaya. Amen. Pakitingin nyo katabi mo, mukha siya bang masaya? Siya nagpapasaya sa iyo. Kaya ka malungkutin. Hindi ka naglilingkod sa Lord. Hindi ang ginagawa mo ay wala sa Lord. Wala sa alignment niya. Ayaw ng Panginoon kayo mahihina at nawawala ng gana, sapagat ang kalooban ng Panginoon ay espiritu ng kalakasan at hindi ng kahinaan ng loob. For God has given you the spirit of strength, di ba? Amen. Ano yun? A sound mind. Ano yung binigay? Give us spirit sa Ephesians na yun. Spirit of wisdom. Anong version? Ephesians 1:17. Idinadalangin ko sa Diyos ng ating Panginoong Heso Kristo, ang maluwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Ayan ang binibigay sa atin. Meron pa yung sound mind. Maayos sa pag-iisip. Kung kaya naman ang mensahe ng Panginoon ay huwag kayong lalakad sa inyong mga sariling layunin. Huwag kayong lalakad sa covering, huwag kayong lalakad na wala sa covering ng Panginoon. Job 1:10. Sapagkat kayo ay wala sa covering ng Panginoon, dito kayo unti-unting napapanghinaan at ang iba'y naatake na nga ng kaaway. Job 1:10. Ano sabi diyan? Inaalagaan ninyo siya, ang kanyang pamilya, at ang lahat ng ari-arian niya. Pinagpapala ninyo ang lahat ng kanyang gawin, at halos punuin ninyo ang kanyang kayamanan, ang buong lupain. May hedge of protection kasi si Job, kaya napapagpala, nasa covering siya. Napapansin nyo? Yes. Dahil si Job, nung tinanggal yon, saka lang po
yung proteksyon, yung ng kanyang blessing. Aalis ka na naman sa covering ng umbrella ng church. Gagawin mo na sarili mo. Eh di yan, nagkakawindang-windang. Nawawala pa ang iyong covering, ang iyong hedge of protection, blessing nyo, pagka lumabas kayo. Amen. Naintindihan niyo po ba? Yes, amen. Sa covering, sa rulership ng God. Kaya nagiging ka malungkutin. Nagiging ka para mag-isa. Wala kayo sa covering, kaya si Job po ganon. Napapagpala lang po siya nung may covering, nung tinanggal yan, di ba? Kung ano-ano na nangyari kay Job. Nagkasakit na siya, pero inalaw ni God yun. No? Si Job ay ilang buwan lang po, no? Hanggang 9 months matagal. Pero po, 10 years, 2 years, 5 years, sumpa na po yan nangyayari sa inyo. Huwag kayong mag-asam-asam na, ang nangyayari sa akin, katulad kay Job. Deliverance na po kailangan nyo. Amen. Hindi ho yan katulad kay Job. Huwag nyong gamitin ang Biblia na para sa inyo. 5 years na, 10 years ka na ganyan, mamamatay ka na, ganyan ka pa rin. Sumpa na po yan. Hello? Gumising ka. Magpa-pray ka na. Amen? Amen. Amen. Magpa-deliverance ka na. Amen. Dahil may nakalaan sa Lord. Amen. Para sa iyo, si Lord sa iyo, na maganda. Plan to prosper you, not to harm you. Plan to give you hope in a future. Amen? Amen. Huwag kayong lalabas sa covering niya. Huwag niyong gagawin the hedge of protection. Tinuturo namin sa deliverance yan. Ang ilan sa inyo nagkakaroon ng reklamo. Ang ilan ay kine-question ng Panginoon. Ngunit mensahe ng Panginoon para dito ay hindi nila ito maranasan na sila ay napapagod. Ngunit ang mensahe ng Panginoon para hindi po nila ito maranasan ng pagkapagod. Sila ay nabe-burnout, sila ay parang nalulugi sa kanilang mga paglilingkod, ay ang kanilang ginagawa ay iayon sa banal na espiritu. Iayon ang bawat isa. Para daw hindi tayo mapagod. Iayon natin. Gaya ni Pablo sa Philippians 3 to 7. 7 to 11. Philippians 3, ano pa? 7 to 11. Gaya ni Pablo. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinapahalagahan ko noon ay itinuring kong walang kabuluhan ngayon. O itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Philippians 3, 7 to 11 ha. Apo, 7 to 11. Okay lang, basa lang. Sa monitor eh. Oo, itinuturing kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan at itinuring kong basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa utusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos, sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubos ang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, Amen. makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasang ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Amen. Kaya nyo ba yan sa pagsunod nyo? Inari niya ni Pablo, naglugi ang lahat. Kalugihan na ang lahat ng bagay. Masunod lamang niya si Kristo. Amen. That's a fulfilling statement of a servant of God. Amen. Dahil lahat ay baliwala na sa mundong ito. Yes. Baliwala na, iiwan nyo lamang lahat yan. But to attain the resurrection from the dead. Ayun na lang si Pablo ang inaasam niya. Tayo, marami pa tayong question, marami pa tayong Hindi kayo magiging masaya. Ginagawa nyo na nga yan eh. Dati na.
hanggang tumanda ka na. At ngayon, sige ka pa rin. Pinaalala na nga ni Solomon, vanity, vanity. Everything is vanity. At ikaw, sige ka pa rin, pa-trace ng gold. Sige ka pa rin, trace ng kayamanan ng mundo. Mag-ipon kang kayamanan sa langit. Ayun ang masaya. Amen. And everything shall be added unto you. Trace ka ng pera. Marshall, trace ka ng mga kayamanan ng mundo. Hindi mo alam, lahat yan, idaragdag na lang sa'yo. Kung kumuha ka na ng diamond, isa, lagay mo dito ng anniversary. Di sana na-protectionan na. Covering any heads. Ang covering ng hedge of protection ng iyong mga transaction. Hindi pang sariling lakas, kaya ko to, wala na kaluluwa ko. Pero mayaman ako. What you forfeit a man to gain the whole world, but forfeit your soul. Laso na ang angel mo. Nasaan ka? Nasuong ka na naman. Ang mundo, ang tao, laging nakatuon, nakatingin. Iba ang sinasabi sa ginagawa. Kaya ang Diyos ay laging nakatingin sa kanyang puso, sa puso ng tao. We are righteous men of God. Amen? Yes, amen. Walang duda yan. But holiness is your character. You cannot be holy by law. Sisimba ko, pupunta ako doon sa baras, mananalangin ako, just to be holy. No. Holiness is by being always staying pure. Amen. Pure in the sight of God. Yes, amen. Maging puro ang iyong puso lagi sa Kanya. Staying in the track. Yung pinapagawa niya. You become holy pag ang ginagawa mo ay pure in heart. Amen. Amen. Ang puro ang iyong motibo, ang ginagawa mo, kaya nakatingin lagi siya sa puso, hindi sa mga accomplishment mo sa buhay, sa mundo. Amen. Kaya nakatingin siya lagi sa puso, good and faithful servant. Naunawaan niyo po? Amen. Nung tinanggap natin siya, we are righteous. Okay yan. That is our stand, walang duda. But our holiness depends on our walk with God. We need to be holy every day, for He is holy. Hindi nyo nakukuha ang holiness sa pagiging simba-simba, panalangin, dalo-dalo, pagbasa ng Bible. You cannot attain holiness by doing the sacraments o kung ano-ano. You stay holy when your heart is pure. Amen? Amen. You can get the gold if your heart is pure. Amen. Kahit may dragon pa dyan, makukuha mo ang prinsesa at ang ginto, ang itlog na ginto ng dragon. Pagka pure ang heart mo. Amen. 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 Ang blessing makukuha mo. Amen. 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 If you seek Him with all of your heart. Yes. Pag malinis ang Hallelujah. puso mo, Amen. makakamtan mo lagi. Yes. Ang biyaya, wala eh. Bigyan ka lang konting barya, sa mall ka na kaagad. Ano unahin mo? 10,000 agad? Yung tithes, wala na. Hindi ka nga makapagtiwalaan sa maliit. Gusto mo million sa Lord? Lord, bigyan mo ako. Anak, mitya lang ng buhay mo yan. Tama na sa iyo, barya. Kilala ka ng Panginoon kung humihingi kayo sa Diyos, kailangan pamamaraan ng Diyos. Pakisabi sa Amen. tabi nyo lagi, kung gusto mo pamamaraan ng Diyos, biyaya ng Diyos, pamamaraan ng Diyos pala. Kung gusto mo biyaya ng Diyos, kailangan dadang ka sa pamamaraan ng Diyos. Amen. Take it slowly. Wait upon the Lord. Amen. Amen. Wait upon the Lord. Amen. Mapagkatiwalaan ka naman sa maliit. Yun, lumamig na. Binebless kayo ng Panginoon. Amen. Ha? The bless. The Eh, bless. 15 minutes pa tayo. Yes. Hindi niya kailangan ng malaki agad sa'yo. Anong meron ka? 2 fish and 5 loaves of bread. Yun lang, pararamihin niya yon. Hindi niya hinahanap na magagandang boses. Ano ka meron? Oras lang po, Lord. Boses, wala eh. O sige, kanta ka dyan. Amen. Lord, parang hindi ako sa kantahan. Pwede po bang tagalinis na lang?
O sige, maglinis ka na lang. Janitor ka. Hindi tinitingnan ng Panginoong posisyon. Kailangan maging presidente ko. Kanang kamay ni pastor, tsaka ako gagalaw. Kailangan nasa GC ako para ako kumilos. Kailangan ganito, ganyan. Marami tayong sa Lord. Reservation, marami tayong, hindi naman kayo naglilingkod sa akin, sa Diyos. Ako'y naglilingkod lang din sa Diyos. Yes. Ang tanongin mo sarili mo, am I good and faithful servant, Lord? Amen po ba? Amen. Am I good and faithful servant, Lord? Because the joy of the Lord will become your strength. Amen. Pag natuwa siya sa iyo, palalakasin ka niya. Yes, amen. Pag nalungkot siya sa iyo, nako, malaki kang problema. Huwag mo nang pakanasain na ikaw ay lumakas. Pag sakit ka ng ulo, lahat hold sa iyo. Lahat ng blessing hold. Dahil sakit ka ng ulo, anak, tama na sa iyo 10 piso. Hindi kita kabibigyan ng malaki. Dahil ikay sakit sa lipunan. Tama ba? Amen. Ako lang yan. Tama. Kasi sa yung mic. Amen. Pampagaya yan, kaya kita binibigyan ng mic. Kaya mo, last day mo na yan. Samantalahin mo na. I shall return. Nako, wag na po, Lord. Hindi, babalik siya. Ang daming ginagawa para lang hindi na po. Sapagkat sumunod na sa Lord. Amen. Opo. Tamo, kailangan ka pang sipain Para bago lang ka sumunod. Kasi nga, Palayas. nauhold ang mga blessing. Yes, amen. Susunod na po. Matagal lang sinasabi ng Panginoon. Sumunod. Sa baras ka na. Sa baras ka na, kailangan ka pang sipain para sumunod. Ano hinihintay mo? Ano yung sabi pag-aalis? Ano hinihintay mo? Ipagtabo yan kasi. Bago ka Pinagtapo yan sumunod. na. Bago ka umalis. Talagang yung pinagtapo. Ayaw pa umalis. Alam nyo, magiging masaya kayo pag ginagampanan nyo ang pinapagawa ng Panginoon. Amen. Masaya Magiging masaya kayo po. Amen. sa mundong ito. Yes. Alam nyo ba yon? Amen. Magiging masaya kayo. Yes. Amen. Ako po'y galing na sa mundo. Labas, pasok. Wala pong buhay do. Wala ho. Bata ako, malis ako, nag-ministry, assistant pastor, pumalik, Zimbabwe, atin lang sa Victory, papalamig, malamig dito ayos. Tinulugan ko rin yung pastor, kaya huwag kayo mag-alala. Sarap lamig Dito lang tayo, ang saya. Drink and be merry, for tomorrow we die. Pero habang katagal-tagalan, sabi ko sa sarili, hindi yata ganito buhay ko, ayoko ng ganito. Huwag yun ang pakanasain. Wala akong buhay sa mundo. Come in, eat and drink, for tomorrow we die. Iba ang naglilingkod sa Panginoon. Amen? Amen. Iba Amen. ang sumusunod sa Kanya. May purpose. Yes. Iba ang may purpose in life. Amen. Hindi ka magpapakamatay. Hindi ka magsasayang ng bawat oras. Hanggang patay kung patay, susunod ako, Lord. Amen. 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 Hindi ka magpapakamatay dahil sa minamahal mo lamang. Amen. Magpapakamatay ka sa Lord. Amen. Amen. Magpakamatay ka na lang para sa Lord na. Di ba? Katulad ng mga apostol. May naligtas ka na, naligtas mo pa sarili mo. Naligtas mo pa ang marami. Kagaya na ng ni mga apostol natin ngayon. Diba? Ni Pablo. Mga pinagpapatay sila, mga martyrs. Sila po ay pinatay. Inabot ang mga hintil na matay para lang maihatid ang gospel na tinatamasa nating kaligtasan ngayon. Amen. Ha? Amen. Di ba kayo natutuwa niyan? Amen. Saan nyo nakuha reliyon nyo? Ha? Namatay sila para sa inyo. Ang Biblia, inaani natin ngayon. Sapagkat ang inyong mga paglilingkod, ang inyong mga gawa, iba sa paglilingkod ng mga tao sa mundo. Sapagkat kailangan pong maunawaan ng bawat isa na ang inyong ginagawa ay high level kaysa sa ginagawa ng mundong ito. Kung kaya naman, huwag ninyong i-level
ang inyong lakas at yung in level, ang inyong mga pamantayan sa mundong ito. Ang ibig sabihin po, ang banal na Espiritu ay huwag ninyong ikumpara ang mga ginagawa ng mga tao sa mundong ito. Na pagpapagod, pagpapagal, at paglilingkod sa ginagawa ninyo para sa Panginoon. Magkaiba tayo. Magkaibang magkaiba. Kami lang mga pastor hindi kami magkaintindihan Magkaiba talaga. Hindi lang maunawaan deliverance. Pero nagbe-benefit sila. Tawag sila na tawag sa akin. Pero ayaw nilang lakaran. O hindi magdusa kayo. Dahil nag-upgrade na ang deliverance gusto nyo yan. Isigolaki, Christian. Gusto nyo yung ganyang deliverance. Binibigay ko, ayaw nyo. Kulto ko, di bala kayo sa buhay nyo. Dito ako sa sa mga nangangailangan. Dahil naparito ang Panginoon para sa mga sakit. Hindi sa mga taong kala nila sila'y walang sakit. Kaya din lumiis ako. Dati mga body of Christ tinuturuan namin. Ano lang ang namin? May mga sarili na silang turo May sarili na silang utak. May sarili lang pundasyon sa faith. Sabihan pa ako na papangaral, sumpain ang mga nagpapangaral ng taliwas, kahit panganghel. Pinapangaral ko naman sa Lord Jesus pa rin. O sige, hindi mo lang naintindihan, tahimik ka na lang dyan. Nangangaral ako ng ibang kaligtasan. Si Jesus, yun naman kaligtasan namin. No, may Nephilim lang kami. May deliverance lang kami. Amen. No, may demonyo lang kaming tinatanggal sa iyo. Yes. Dahil para luminis ka at ikaw lang nakatira sa katawan mo. Amen po ba? Amen. Hindi lang maunawaan ito, kaya binigay sa atin. Nakulam na barang. Naalihan ng demonyo. Mga nakulam, marami sa atin dito. Yan si ate taga Mindanao, no? Kamusta siya, Ate Marian? Amen? Sa likod, taas may bata. Amen, ha? Yes. Nakulam yan, maraming nakulam dito. At may mangkukulam din dito. Amen. Ha? Huwag na natin sabihin. Baka magpahula. Albularyo. Maraming ganyan. Si Kuya, naghihilot, albularyo. Kamusta na yon? Kamag-anak natin, May perlas na bilog sa tiyan, di ba? Tinanggalan. Kakaiba. Kakaiba to, kaya wag nyo na ikumpara. Wag nyo, ba't ganun sa church? Ba't ganun sa UFC? Banana ketchup, di ba? Ang dami. Ba't ganun sa kabila? Ganun sila. Iba nga tayo Amen. Pakasatabi mo, alien ka, hindi. Alien tayo. Special ka, kapatid. Huwag mo ikumpara. Amen. Sa dami ng buo sa buong mundong ito, ikaw ang pinili, tinawag para sa takbuhin ito. Amen. Okay ba yun sa'yo? Amen. Ha? Amen. Nandito ka na Tinawag ka na dito. Huwag mo ka kung ikumpara sa ibang pastor. Mas gwapo talaga ako sa kanila. Huwag na kayong umangal. Yes. Walang ko kontra sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Huwag kayong huwag niyong kukontrahin ng banal na Espiritu. Ganun talaga Kakaiba tayo Iba nga Kasi may kakanya-kanyang diet yan. May diet talaga ang bawat isa. Tayo sa deliverer para sa mga muscle natin. Ibang katuruan na nilalagay dito. Amen. Ibang diet yan para sa muscle mo. Amen. Ibang protina, vitamina, ibang katuruan. Sila hanggang doon lang Tayo sinisid natin. Amen. Ang spiritual. Yes. Amen. 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 Sinisid naatin talaga niloob ng Panginoon. At niloob lang to. Huwag mo na ikumpara kung sino-sino napapakinggan mong pastor. Ha? Huwag nyo ikumpara. Kahit mga anak ka, hindi kinukumpara sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, di ba? Bawal yan. Bawal. Doon na nagkakagulo-gulo pag kinukumpara mo na.
Ba't doon? Ba't sila? Ba't Adan? Di ba? Ganon, di ba? Yung mga ganon. Ito ang ginagawa ng ilan kung kaya't nasasabi nila na pwede na ang kanilang mga ginagawa. Pwede na to, sa iba naman. At paglilingkod ay dahil ito ay kinukumpara nila sa kanang paglilingkod sa mundo. Ang Panginoon ay karapat-dapat purihin at laging best. The best. Amen. The best. Ano yan? The best. Sabi ng bata. The best lagi sa Lord. Hindi yung pwede na. Ibibigay mo lagi sa Lord ang best mo. Best Amen. offering. Best Amen. skills. Best the strength. Pinakahanggang sa huling saglit. Hindi mo sinasagad eh. Kaya hindi ko tuloy nagle-level up. Alam mo sa pagbubuhat, alam mo sabi sa inyo, alam ko yan eh. Yun ang weights, yung pinakano sipat, yung dulo. Doon ka lang nagkakamasil. Amen? Ganun, Amen. no? Yun, yung ganun, nagwe-weights ako eh. Kaya laki ng katawan ko eh. May alam ako dyan eh. Di ba yung huli, yung ganun, no? Pinakadulo. Sisipat na ganun, doon tutubo yung muscle. Plok! Bilog na bukol pala. No pain, no gain. Pagka yung kaya mo lang, yes, uwi na. Uwi na, Zimbabwe. Pwede na to. Pero yung buong lakas mo, namamayat na ako Sobra na to. Huwag naman sobra. Yung buong lakas mo, binibigay mo, pak, doon ka level up. Amen? Amen. Doon ka magkakaroon ng gain ng strength. Amen. Doon ka bibigyan ng Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hindi yung, kaya ko lang, ito na, pwede na to. Pwede na. Yes. Tama na yun, pastor. Nakapanalangin ako isa, dalawa. Okay na sa akin to. Kaya hindi ka nagla-level up eh. Gusto niyo ba mag-level up? Amen. Sa paglilingkod sa Panginoon, pwede na yung Amen. gayong tsura niyo. Level up naman. Ibigay niyo ang buong lakas. Ibigay niyo na habang buhay pa kayo. Yes. Kailan pa? Kung di ngayon, kailan pa? Ngayon. Ha? Kung di ngayon, kailan pa? Pag matanda ka na? Huwag naman. Dahil higit na kapangyarihan, higit na otoridad, higit na kalakasan ang pinagkaloob ng Panginoon sa inyo. Kung kaya naman nais din ng Panginoon na ito'y magamit ninyo para sa kanyang kapurihan. Amen. Ang Holy Spirit ay perfect. Ang problema natin is soul part. Ang soul natin nagde-decide. Ang body natin ay sumusunod sa ating soul. Conscience, subconscious, alam natin, memory. Ating soul part. The Holy Spirit na dapat nagko-confide sa perfect God. Perfect Holy Spirit. Ngunit sarili natin sinusunod natin. Kaya hindi tayo nagiging perfect strength, perfect mind, perfect wisdom. Hindi nagiging perfect kasi sinusunod natin lagi ang soul part natin. Kung ano maisip natin, kung ano maramdaman natin, kung anong makita natin. Yan. Yan lagi sinusunod natin. As soul part na dapat sinusunod natin ang Holy Spirit. Perfect ang Holy Spirit. Walang problema yan. Ang strength niya, autoridad niya, perfect. But because of our soul part na sinusunod natin, na tinuro natin yan, ang sarili natin, nawiwindang po tayo, nagkakamali. Na dapat kinoconfide natin lagi, every day, we wait upon the Holy Spirit. Tayong lahat, we wait upon, one Spirit lang yan, kaya nagkakaayos-ayos tayo lahat. One accord, one direction, one Lord. Kaya hindi nakakabuo tayo na mas maganda, mas malaki, mas maganda, mas buo, mas panatag, mas kapaki-pakinabang, mas pinagpala. Amen. Ha? Dahil hinahanap talaga natin siya. Matthew 5:8, ano sabi dyan? Blessed are the... Kung babasahin nyo talaga yan, Matthew 5:8, pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. pure. Yung kaninang verse natin. Napakalaga. Venue Macarius, no? Anong verse yan?
Matthew 5, 8. 8. From the Greek word, pure, blessed are the, blessed ibig sabihin, makarios, or happy. Happy sa ibang salin. Na tamang salin, fortunate, well-off, blessed. Are what? Malinis ang puso. Sapagkat makikita niya. Oo. Kataros. Clean. Free from every admixture. Pure in heart. The soul, pure. Sa ibang salin, para maano natin, blessed magandang salin. Nagiging works kasi siya. Baliktad, ano? Natin. Bless siya kasi he seek. Yon. Optanomai. To look, behold, to seek, to allow oneself to be seen. Ibig sabihin, to gaze, to open eyes, o seek God. Seek God. Look, see. Sinisik mo si God, kaya ka nagiging blessed or happy. Naunawaan niyo po? Ginagawa mo, you see God. Baliktad po kasi dyan, sa tunay na salin, ginagawa mo kasi magiging works siya by works. Kaya ka blessed kasi pure in heart mo. Mali po yun. Hindi po tayo nakakapag-pure ng heart natin, no? When we seek God, we become pure and we become blessed. Amen. Blessed. Blessed. Kasi sa ano, pabaliktad po basa yan eh. Sa Grego talaga, pagbasa ng Bible. You are seeing God because of the pure heart, you become blessed. Masaya ka. Amen. Nagiging masaya ka dahil ang pure ang heart mo at ginagawa mo kasi you seek God first muna sa iyong buhay. Tama po ba? Amen. When you are seeking God every day, nagiging pure ang heart mo. Siya una. Yes. Siya ang laging nag-glorify. Siya ang dahilan. Amen. Kaya ka nagsisimba. Amen. Kaya dumadalo. Siya ang mahal mo. Siya ang mahal mo. Tunay na tunay. Amen? Amen. And then, you will become blessed. Amen. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin? Yes. Amen. Kailangan po maunawaan natin bawat isa na ang inyong lakas, ang inyong mga talento, ang inyong mga galing ay hindi para sa mundong ito lamang, kundi para sa kapurihan ng Panginoon. Amen. Lahat ng ginagawa nyo, dapat for God's glory. Am I glorifying God sa pag-aaral na ito? Am I glorifying God sa school na ito? Am I glorifying God sa business na ito? Para kung po, panggagancho na lang. Am I glorifying God? Kung nasan man ako, ano ginagawa ko? O masyado nang marami ako natatapakan? O masyado na ako maraming tinutulungan ko ba ang gawain ng Diyos? Am I glorifying God? Kailangan po ang bawat isa ay magkaroon ng deliverance tungkol sa dito. No? Hingi po tayo ng kapatawaran sa ganitong kaisipan. Ang mensahe ng Panginoon ay magpanibagong lakas. Church, dito tayo magtatapos. Tuwing kayo ay manalangin, bago at matapos manalangin, para sa iba, kayo po ay magpanibagong lakas. Amen. Pray in tongues, pray in the Spirit. Mag-renew. Kaya nagre-renew ng mind. Amen. Nag-check lagi ng heart. Always check your heart. Kaya nagpapaiwan kami doon. Kaya nagmumuni-muni. Lord, tinatanong ang Panginoon, Lord,
Am I in the right track? Am I doing your will, not my will? Lord, laging ganon. May reality, may check ng ano. Parang ano tawag dito? Ha? Auditing. May meeting, sarili with God. Lord, hingi ka ng tawad. Hingi ka ng lakas. Kung may mali, Lord, patawarin mo ko. Yes. Ha? Hindi kayo maaring galaw ng galaw basta-basta. O bara-bara. Kayo po ay pagkatapos ng gawain, bawat sa ito po'y magstay sa presence ng Panginoon upang ma-renew ang mga bagay sa inyo. Amen. Ang mga respeto na ito sa buhay ninyo. Aspeto na ito. Kailangan huwag mawawala ito. Kaya kumain muna kami sa labas para ma-renew ang aming mga tiyan. Pag minsan mag-aanuin kayo, di ba? Amen. Kahit wala kaming pera, labas tayo. Pagod. Hindi mabe-burn out. Amen? Yes. Ano yung sarili nyo? At least kahit alas 10 ng gabi, may restaurant pang bukas sa gitna ng bundok. Di ba? Nakakain pa. Help yourself. Tulungan mo sarili mo. Wala ka namang ginawang paglilingkod. Stress na ako. Unwind mo na ako, Lord. Stress ka sarili mo. Kahit sa mundo po, gano'n, ano? Nag-outing, nag-out of town, yearly. Sa amin po, yearly, nag-out of town kami. Sa trabaho po namin, merong pabigay. Nag-outing, yan. Sa amin nga, family, wala na puro kami trabaho. Sana bigyan naman kami, Lord, family namin. Burn out na yung mga anak ko Si Shiglar, pagod na mag-drums. Di ba? Si Pei, kanta. Anaway, bigyan niya naman kami ng pera pang Baguio. Joke lang. Si siya, no? Pagod na. Pagod na ako. Lahat na lang. Di ba? Nakaka-burnout mo maglilingkod. Tama yun, di ba? Nakaka-burnout. Pero, mag-renew kayo, hindi sa mundo. Huwag kayo mag-soul searching. Nawawala soul nyo. Huwag kayo sa Boracay. Mag-stay kayo sa presence of the Lord. Amen. There is fullness of joy. Doon kayo sa kaparangan ng Baras. Sa Prayer Mountain. Yes. Amen? Magsulok kayo doon, Pastor. May budget ba dyan? Punta ka Prayer Mountain. Sige, mag-fasting ka doon. Fasting. Pamasahe lang. Magbaon ka. 10 araw na Pastor. Makipagniig ka sa Panginoon. Amen. Mga youth na yan, Prayer Mountain yan after, pero individual po dapat. Hindi grupo. Kailangan din ng individual. Para i-search yung sarili nyo, Lord, am I in the right track? Am I in my, nag-glorify ka ba sa akin, Lord? Lord, baka nataas ko ng sarili ko. I give you all the glory, Lord, binibigay ko. Patawarin mo, pinabati nila ako, Lord. Patawarin mo, Lord, kung binibigyan nila, pinupuri nila ako, Lord, but binibigay ko, binabalik ko sa iyo papuri. Yes. Para hindi kayo maging proud. Oo, pinalalangin kita. Ako yun. Ako nag-deliver sa iyo, Para hindi tayo maging proud to ourselves. To maintain our humbleness. Amen? Amen. Kailangan ma-maintain po ang humbleness. Yes. If you want to stay humble, stay pure. Amen. Kaplasikan po yun na humble kayo. Sabihin nyo na kayo humble. Pag sinabi nyo humble kayo, hindi na kayo humble. Niyabang yun Hambog na yun. Kailangan hindi ka nagsasalita. Yes. Pag humble ka. Uy, humble ako Naku po. Laglag na yun. Laglag na yun. Hoy, di ako mayabang Ganun pa siya. Mayabang na po yun. Dahil ang tunay na mayabang, kinikim-kim niya lang ang lahat for the sake of the gospel. Lahat ng papuri, binibigay niya sa Panginoon. Amen. Ano man nangyayari, binibigay niya sa Panginoon. Amen. Nagre-reward ng lahat ng bagay. Sa Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Kanya tayo naglilingkod. Do it for the Lord, not for men. Ang iyong isipan, puso, ang iyong relasyon sa Panginoon na kailangan ma-renew. Sapagkat kapag ang tatlong aspetong na ito ay hindi naayos sa inyong buhay, naapektuhan ang inyong paggalaw, at kapag ito ay napabayaan,
dito nagkakaroon ng burnout. Ano yun? Isipan, puso, at relasyon sa Panginoon. Always check and balance. Always check. Ang iba namang apektado ng talino, kung kaya't ito ay hindi ginagawa, akala nila kaya na ito ng tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy lang. Tuluyan ka tuloy. Natuluyan ka na. Always check. Subalit ang inyo, kung inyong pong mapapansin, ang inyong lingkod ng Panginoon na mga unang apostol, pagkatapos nilang maglingkod sa bawat bayan, pagkatapos nila dalhin ng Panginoon, sila ay bumabalik pa rin sa kalang sentro, di ba? Alis muna ako dito. Punta siya sa wilderness, lagi si Jesus. After niya sa crowd, pupunta po siya sa, saan? Upang manalangin. Upang manalangin mag-isa. Ganon din dapat kayo. After ng service nyo, umalis kayo sa crowd. At panibagong taon na ito, natatahakin natin sa Panginoon, nais ang Panginoon na inyong makaugalian at maging lifestyle sa bawat care group, sa bawat buhay ng bawat isa. Sa gayon kayo hindi maging pasikal ang paglakad o maging flesh, hindi lang physical. Amen? Hindi lang maging physical ang pagsunod natin. Let us wait upon the Lord. Let us go back in the presence of the Lord. Pag napapagod, pahinga sa presensya ng Diyos. Ha? Pag nagpahinga. Pag may nakita kayo rito hindi naglilingkod, nagpapahinga sa presensya ng Diyos. Amen? Okay lang po dito yun. Okay lang po. Back to what? To basic. Back to the Lord. Ganun lang. To gain strength. Back to campamento. Back sa kanyang hedge. Back. Huwag kayong lalayo. Sa church, huwag kayong lalayo. Nako, sinasabi ko sa inyo, dadalahuyungin kayo ng demonyo. Atin lang kayo. Pag mag-isa kayo. At kung kayo naman lalabas, manalangin kayo, magpaano kayo. May gagawin kayong ministry. Pero dapat naka-align sa Lord. Naka-align dito. Naka-align sa mga leaders, prayers, naka-align. Huwag kayong gagalaw nang wala sa Diyos. Amen? Amen po ba? Let us all clap our hands and praise the Lord. Tayo po tayo lahat. Tapos na po tayo. Ipanalangin po natin bawat isa.